Dumako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng buhay. Ang ating pag-aaralan ngayon, ang mabisang pag-aaral. Praise the Lord! Para sa atin, ang mabisang pag-aaral ay paglagong espiritual at paglakas sa paglilingkod na dapat tayo makisama sa mga grupo ng pag-aaral ng Biblia, sa mga tahanan at makayang leader. Yan, purihin ng Panginoon. Ang self-study ay kailangan din naman. Ngunit ito ay nagdudulot ng mabagal na paglago ng mga mananampalataya at kung minsan madalas na nangyayari na sila ay nagiging kabisote at ang labis nito ay kanilang pinipilit ang akala nilang tama. Pero mahalaga po ang tinatawag na self-study. So dapat nag-aaral tayo. So sa Gawa, Kapitulo 8, talatang 30 hanggang 31, tinanong ni Felipe sa bating, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? Ang sagot ng bating ay paanong maintindihan kung walang pumapatnubay sa akin? Yan, yun po yung sabi. Sa ikalawang Timothy, Kapitulo 2, talatang 2, ang habilin ni Pablong Apostol kay Timothy ay dapat niyang ituro sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Yan, purihin ng Panginoon. Sa John chapter 5, talatang 39, makisama tayo upang ating masumpungan ang tunay na buhay at ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Yan. So ating didiinan ang ating pag-aaral sa lahat na makakapanood ng bidyong ito. Naway matuto tayo dahil ang mag-aaral dapat matuto. Ang pagtatatag ng grupo sa pag-aaral ng Biblia. Dapat na may tiyak na lugar ang tagpuan ng grupo sa pag-aaral ng Biblia. Sa mga tahanan, may taong kasangkot sa gawain ng pag-aaral at tiyak na panahon sa pagsasagawa ng pag-aaral. Laanan natin ang panahon kapag tayo nag-aaral, lalong-lalo na ng mga salita ng Diyos. So sa pagtatatag ng grupo, unahin natin sa pag-aaral ng Biblia, saan ang lugar na tagpuan. So mahalaga po, mayroon tayong venue. Ang sitwasyon ay gawing informal. Ang pag-aaral sa loob o sa labas man ng tahanan. Pabilog ang mga grupo, pabilog ang mga upuan upang magkakaharap ang mga mag-aaral. Kaya po pabilog, ang purpose ay para magkakaharap, hindi magkakatalikod. Ayan. Pangalawa, ang leader ay nakaupong kasama ng mga mag-aaral sa dakong nakikita ng lahat. So, yun. Kaya sa pagtuturo natin sa pag-aaral ng Biblia, Bible study, so dapat andun yung leader. Sa pasimula ay higit na mabuti kung hindi muna palipat-lipat ang lugar o dakong pagdarausan ng pag-aaral hanggang sa mabuo at matatag na nakatapos ng payapang pag-aaral ng grupo. Kaya mahalaga po kasi kung palipat-lipat, minsan nalilito yung iba, hindi nila alam. Kaya isulong natin ang Bible study. Okay, mahalaga po. Dapat alam na mga mag-aaral, ng mga tinuturuan kung saan talaga yung lugar na kung saan dapat idinaraos ang pag-aaral. Okay, pangalawa, sino-sino ang mga kasangkot sa gawain? Sino-sino? Magtulong-tulong ang mga taong taga roon. So dapat mayroong pagtutulong-tulungan.
sa dakong pagdarausan ng pag-aaral ng Biblia. Kaya kung saan yung lugar, kung sino yung mga naroon, dapat mayroon silang ginagawang pagtulong sa isa't isa bilang mga mag-aaral ng banal na kasulatan. Bawat isang mag-aaral ay mag-aanyaya ng mga taong dadalo sa pag-aaral ng Biblia. Kung ang grupo ay higit na sa 12, ang bilang ay maaaring di makapagsalita ang iba. Dapat na itong hatiin sa 2 grupo. 6 ang bilang ng isang grupo. Kaya bilang isang leader, dapat matutukan natin sila. Kaya i-consider po yan ang mabisang pag-aaral. Okay. Kailan isasagawa ang pag-aaral ng Biblia? Yan po yung tanong. Ayon sa librong Panahon ng mga taong mag-aaral ng Biblia sa mga tahanan, pagkasunduan kung gaano katagal ang oras ng pag-aaral at kung maaari ay di lalampas sa 30 minuto ang pag-aaral ng Biblia. Kaya dapat pagkasunduan din kung ilang oras kayo na mag-aaral kasi baka naubos na yung oras nyo sa pag-aaral ng Biblia. Bago magpasimula ang pag-aaral ay pagpasyahan kung kaninong tahanan ang pagdarausan ng pag-aaral ng Biblia. Yan, mahalaga po yun. So dapat tuloy-tuloy ang communication ng isa't isa. Okay, pagtatatag ng grupo sa pag-aaral ng Biblia. Kapag nakapagpasya na ng pagtatatag ng pag-aaral ng Biblia sa mga tahanan, pumili ng leader o assistant leader, kalihim o recording secretary at ingat yaman. Okay, magkakasama sa pagpapanalanginan. So yun po, mahalaga yon sa ating buhay. Mayroon tayong pagpapanalangin sa isa't isa. Pag-aralan ang mga estratehiya at pag-aaral. Katulong sa pagbubukas ng Biblia. Ayun, may mga mag-aaral kasi tayo na hindi nila alam kung saan yung saan ba matatagpuan, sa luma o bagong tipan. At pang-apat, magkaroon ng paglutas sa mga problema. Yan, pag grupo na po kasi tayo, minsan ay nasusuong tayo sa mga problema. Hindi po mawawala sa pagsasama-sama sa grupo, yung tayo ay magkakaroon ng problema. So dapat nagkakatulungan kayo para yung grupo ay hindi masira. Kung wala ang leader, ang assistant leader ang hahalili. At kapag lumaki na ang grupo sa 12, ang bilang ng mag-aaral ay bumuo ng isang grupo at pumili ng maging leader. Ayan. Kaya sa pag-aaral po ng Biblia, magdala po tayo ng sariling Biblia. Ang lahat na mag-aaral sa pag-aaral sa mga tahanan ay dapat magdala ng sariling Biblia. Yan. At iba pang mga babasahin. Dumating sa takdang oras o higit sa mga mag-aaral sa oras na napagkasunduan sa bahay na pagdarausan. Yan. Sapat pag nakasama na tayo sa grupo, dumating po tayo sa takdang oras kasi minsan sa pag-aaral sa grupo hindi mo alam kung darating ba o hindi na, minsan late pa lang. So yon, batiin sila ng buong giliw at paggalang na magpakita ng paggiliw at pakikipagkaibigan at lahat ng antas ng gulang, mga bata, kabataan at katandaan man. Kaya yon. So, i-recognize natin, may gagawin tayong pagbati. Ayun. Pasimulan ang pag-aaral sa pamagitan ng paunang salita, pag-awit,
at pananalangin. So, yon. Yung introduction natin minsan sa pagsisimula, kailangan po yon. So, dahil halos kabisado mo na ang araling inihanda, ay hindi ka na paalapin sa manuskrito. So, yon. Kapag kabisado na po kasi natin yung inihandang aralin, hindi ka na ganong nagtututok doon sa manual mo. Iba kasi pag hindi dapat kinakabisado natin yung nilalaman nung ituturo natin. So dapat mahalaga yung gagawin nating paghahanda sa pag-aaral. Dahil halos kinabisado mo na, so yon, idiin mo talaga, ipaliwanag mo mabuti. Okay, malaya ang leader sa pagbubukas ng usapan na may pagtatanong upang magising o mamotivate ang diwa ng mga mag-aaral. So, yon. At diinan natin ang ating pag-aaral at sana sa mga kapanood ng bidyong ito, isulong po natin ang Bible study sa mga tahanan o saang lugar tayo komportable at walang nakakasagabal. Meron tayong tinatawag na conversion o edification Bible study method. Kaya dapat makibahagi at makisangkot ang lahat ng mag-aaral at maaari ding magtanong ang bawat isa sa Bible study leader o kaya yung leader ang magtatanong pag hindi magtatanong yung mga mag-aaral, o kaya naman maganda rin na kung may hindi naunawaan ng mga mag-aaral, yung mga tinuturuan ang magtanong. So depende na po yon kung paano natin isasagawa. Kaya ang mabisang paraan sa pagtuturo ng Bible study, mayroon tayong dalawang paraan kung paano tayo magtuturo. At ito ay akmang-akma sa ating panahon, bagamat maraming paraan, pero dalawang paraan lang po ang pag-aaralan natin ngayon para tayo ay patuloy na turuan ng Panginoon. So ang dalawang paraan ay mabisang paraan po ito para sa pagtuturo at pag-aaral ng Biblia sa mga tahanan o sa mga barabarangay. Kasi nasa barabarangay po tayo ngayon, tinarorohonan. Okay, number 1, ang edification Bible study method. Ito po kasing edification ay pagpapatibay ng pananampalataya sa mga kaanib na kulang sa kaalaman, karanasan, pananampalataya at sa paglilingkod. Yan. Ito ay panloob na gawain ng iglesia lokal at kabilang ditong ating paaralang lingguhan, extension class, membership class, confirmation class o ang pastor's class. Kaya edification, ito po yung napapanahon na dapat nating gawin, mga kaibigan. Ito yung dapat nating isakatuparan. Dahil sa panahon, lalo na ngayong panahon ng pandemic, may mga taong nanghihina, nanlulupaypay, lalo na sa mga kapatid natin, sa pananampalataya, darating sa punto na pwedeng mag-aalinlangan sila. Kaya kailangan natin ng edification, Bible study. Pagpapatatag, sabi nga ni Pablo sa Romans Kapitulo 14, talatang 19, kaya't pagsikapan ninyong gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Kaya hinihimok ka po kayo, mga kaibigan, mahalaga po ang edification Bible study. Dapat ikaw ay kakasangkapanin ng Panginoon para tumatag ang mga kapwa mo mananampalataya o mga kapatiran o mga kapatid sa iglesia. Okay, pangalawa, conversion home Bible study. Conversion Bible study.
Ito ay ang pag-aaral ng Biblia at paghihikayat. Ito ay gawain ng iglesia lokal sa labas ng iglesia, sa mga tahanan na hindi pa kaanib ng iglesia. Ito ang paraang bigyan ng programang tutok ng higit at masusing pansin at pagpapahalaga ng ating iglesia lokal. Yun po, ang conversion Bible study ay ito po'y ginagawa sa labas. Ang kaibahan po ng edification, ito po ay ginagawa sa loob ng iglesia, at ang conversion naman ay ginagawa sa labas na may kasamang paghihikayat ng mga kaluluwa. Kaya ang conversion, pag may tinuruan tayo, magdidesisyon sila, magkakaroon sila ng pagbabago. At pag nakipag-isa na sila kay Kristo, tiyak may pagbabago. Ayon sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. So, merong pagbabago. So, yan po ang mabisang pag-aaral ng Biblia, ay meron siyang kahihinatnan. Mayroon siyang magandang kahantungan. May magandang mangyayari sa ating buhay pag tayo'y nag-aaral ng Biblia. Kaya isulong ang mabisang pag-aaral ng Biblia mula sa iyong sarili at hanggang sa may maitatag na grupo. To God be all the glory.